At para naman bigyan tayo ng update sa lagay ng Bulkang Kanlaon, makakausap natin si PHIVOX Volcano Monitoring and Eruption Division Chief Maria Bornas. Magandang umaga, Ma'am Maria. Ma'am, ano na ho ang latest sa Kanlaon? Nag-aalburuto pa rin ho ba ang bulkan? Posible ho bang masundan itong pagputok ng Kanlaon? Hello, magandang umaga po. Maritan Bornas po sa Volcano Monitoring and Eruption PHIVOX. Bali sa kasalukuyan po, nananahimik po ang Bulkang Kanlaon. Patay po sa ating monitoring, ito po ay nagbubuga ng tahimik ng volcanic gas. At meron lamang po tayong natatalang maliliit na mga low-frequency volcanic earthquakes. Umaabot na po sa 38. Ito pong mga low-frequency volcanic earthquakes ay maaari pong sanhi o malamang po ay sanhi ng pagsilip ng volcanic gas sa bunganga ng bulkan. So kasalukuyan po ay binabantayan pa po natin ang nananatili pong sa alert level 2 ang status nito. Okay, Ma'am Maria, sorry, medyo napuputol lang yung linya. No? Linawin ho natin so far, kasi kahapon, dadalawa lang yung may hinang volcanic earthquakes na naitala. Ngayon, umabot na ho sa 38. Tama po ba? Opo, meron pong additional po tayo na mga volcanic earthquakes. Maliliit lamang po ito. Kung matatandaan po natin kagabi, ang pagsabog po ng bulkan ay muna po ng isang malakas po na VT earthquake. Ito po ay may local magnitude na 3.5. Bago po ito tuluyang pumutok. No? Medyo malakas po yung VT earthquake na yung volcano tectonic earthquake. Kaya matapos po nito, ang Kanlaon Volcano Network ay nakapagtala po ng maliliit lamang po na low-frequency volcanic earthquakes na consistent naman po siya sa nakikita po digasing na tahimik ng bulkan. Ma'am Maria, nabanggit sa report kanina, no, yung pagtaas ng yung aktibidad ng Kanlaon ay bunsulo dun sa pagtaas ng tubig sa crater nitong bulkan. Ano po kaya ang dahilan ng pagtaas ng tubig? May kinalaman ho ba yan sa mga naging pag-ulan? Hindi po tama yan. Wala pong koneksyon pagputok ng bulkan sa tubig po sa kanyang crater, sa loob po ng kanyang crater o bunganga. No? Ang sinasabi lamang po natin ay meron pong mainit, superheated na tubig na nasa loob po ng volcanic crater na in-expel po nung pumutok po ang bulkan. No? Maaring ito po ay isa sa mga nagsanhi ng tinatawag po nating incandescent, superheated steam. Dahil ang tubig po kapag po ay steam, ito po ay maaring dulot po ng incandescence. No? Nakikita po natin yan minsan sa ibang bulkan, no? Nagiging superheated volcanic gas ito. No? Ang pagputok po ng bulkan ay malamang sanhi po ng tinatawag po nating hydrothermal activity. Ito po yung region ng singaw or steam sa loob po ng bulkan sa pagitan po ng groundwater at ng magma. Ito po ay medyo malalim at malawak na region. Hindi po ito yung tubig sa bunganga ng bulkan. Iba po yan. So sa hydrothermal region po, kapag ito po ay nagiging nakukulob o na-overpressurize, maaari po itong magsanhi ng malalakas na volcanic earthquakes at ng pagputok ng bulkan. No? So, iba po yun, no? Yung steam o yung hydrothermal region o area kaysa po sa tubig sa bunganga ng bulkan. Maraming salamat sa paglilinaw. Again, bunsod ng steam yung naging aktibidad dyan sa Bulkang Kanlaon. Maraming salamat PHIVOX Volcano Monitoring and Eruption Division Chief Maria Bornas. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.